Daddy, basta ikaw ang bahala sa akin. Kailangan, walang makaalam nito. Lalo na ang anak mo, na asawa ko. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman yan. Basta huwag ka lang masyadong maingay. Pakiusap ko sa ama ng aking asawa. Lalo na kapag kami lang naiiwan sa bahay. Ako nga pala si Yazel, 27 years old. Sa ngayon ay may anak na kami ng aking asawang si Kenneth. Kahit hindi pa kami kasal, ay asawa na ang turing sa akin ni Kenneth at ang kanyang mga magulang. Ngunit ang hindi nila alam ay meron akong madilim na nakaraan na aking tinalikuran at nagpatuloy na sa pagbagong buhay. Ngunit paano ko makakalimutan ang aking nakaraan kung ang isa sa lalaking naging dahilan din para tumagal ako sa ganong sitwasyon ay kasama ko sa bahay at ama ng aking napangasawa. 18 years old pa lang ako noon nang mapasama sa mga pupunta sa Maynila para maghanap ng trabaho dahil sa hirap ng buhay namin noon sa Dumaguete. Sabi nila, madali lang daw kumita sa Maynila. Pero hindi pala totoo yon. Dinala kami ng aming sinamahan na si Ate Rosa sa isang bahay sa Maynila. Ang akala namin ay factory o tendera ang aming trabaho. Pero pagdating namin doon, iba palang trabaho ipapagawa. 10 kami noon na magkakasama. Ang iba ay umalis at tumakas nang malaman ang trabaho. Pero ako, dahil wala man na akong kilala sa Maynila at walang pera, pikit mata ko na tinanggap ang trabaho. Isang lugar na kapag gabi ay maraming tao at masasaya sa mga saliw ng iba't ibang klaseng ilaw. Sa umpisa ay hindi ko talaga kaya ang trabaho, lalo na wala talaga akong karanasan sa anumang bagay. Pero iyon pala ang mabenta kapag kaganon ang sitwasyon. Isinama ako ni Mama Rosa sa isang lugar. Ang sabi niya, maghintay lang daw ako doon at may darating na kausap niya. Dapat daw ay ayusin ko ang pag-i-entertain dahil malaki ang babayad sa akin. Ilang minuto lang ako naghintay doon. Maya-maya dumating ang isang lalaki. Maayos ang suot, mukhang may kaya sa buhay. Kinausap muna ako sandali at niyaya kaming kumain sa labas at mamasyal. Dito ko nakilala si Lamberto na sa tingin ko ay 50 hanggang 55 years old ang edad. Mabait siya at mukhang matalinong kausap. Ipinasyal niya ako, sakay kami ng kanyang sasakyan. Masaya ako ng sandaling iyon dahil easy money lang pala ang trabaho. Dahil pagkatapos ay ibinalik rin ako doon sa akin tinutuluyan nang walang anumang nangyari. Binigyan pa ako ng pera at binilhan ng mga damit. Dahil doon, unti-unti kong nagustuhan ang aking ginagawa at si Lamberto nga ang naging regular na nakipagkita sa akin. Hanggang sasabihin niya na tumigil na ako sa trabaho at doon na lang ako tumira sa kondo na kukunin niya. Sumama ako sa kanya. Nagkapag-live-in ako pero hindi ako tumigil sa trabaho dahil every weekend lang naman kami nakikita. Naging maayos ang buhay ko noon at nakakapagpadala ako ng pera sa aming probinsya dahil sa mga binibigay ni Lamberto. Pero dumating ang pandemic, nagsara lahat ng club at naiwan lang ako sa kondo. Doon ay unti-unting hindi na nagparamdam si Lamberto. Kailangan niya raw umuwi sa kanyang pamilya dahil sa lockdown. Yun ang huling usapan namin ng lalaking nagbibigay ng sustento sa akin at binigyan ko ng aking dangal. Ang iba kong mga kasama ay nagsibalikan sa probinsya at sumama ako doon. After mga 2 taon, napasama ako sa mga volunteer sa amin na tumutulong noon sa mga health worker. Dahil sa walang ibang mapagkakakitaan, sumama ako hanggang sa may nag-sponsor sa amin noon para mag-aral ng caregiving course para mas lalo pa kami makatulong sa may mga sakit, lalo na noong panahon ng COVID. Natapos ko naman iyon at marami pa ang training na sinamahan ko. Dahil doon, tuluyan ko nang kinalimutan ang buhay ko sa Maynila na ang totoo ay walang kaalam-alam ang pamilya ko sa mga nangyari noon sa akin. Dahil sa pagnanais ko na mas malaking sahod at mas stable na trabaho, niyaya ako ng mga kaibigan ko na health worker na mag-apply sa isang malaking ospital sa Maynila. Dahil sa kakulangan ng mga nurse at health worker, madali nga kami natanggap at masasabi ko na masaya ako sa aking trabaho may pagmamalaki. Dito ko nga nakilala si Kenneth, isang nurse na kasama ko sa ward. Mabait si Kenneth at sa tingin ko ay responsableng tao. Madalas na tuksohin kami ng aming mga kasama na bagay daw kami. Hindi nga nagtagal, naging kami ni Kenneth
at doon ko siya nakilala ng gusto. Nakatira si Kenneth sa boarding house kasama ang mga health worker din. Doon ay nagdesisyon si Kenneth na magsama na kami. Naganap siya ng isang apartment at doon ay nag-umpisa nga kami ni Kenneth bilang mag-asawa. Gustong-gusto ni Kenneth na isama ako doon sa probinsya nila sa Nueva Ecija para ipakilala sa kanyang mga magulang at kapatid. Pero dahil sa schedule namin ay hindi kami matuloy-tuloy. Hindi rin sinabi ni Kenneth sa pamilya na nagsasama na kami. Ipapakilala niya raw ako bilang girlfriend. Kaya lang, sa 5 buwan namin pagkasama ay nabuntis na ako. Kaya napilitan si Kenneth na sabihin sa pamilya niya. Mabait ang mga kapatid ni Kenneth at ang mami niya. Nakakausap ko siya sa video call. Tuwang-tuwa nga ang mga ito nang malaman magkakaapo na sila. Dahil ang totoo, pinag-aasawa na raw talaga nila si Kenneth dahil 33 years old na ito. 5 buwan ang akin tiyan nang matuloy kaming umuwi sa pamilya ni Kenneth sa Nueva Ecija. Masayang masaya si Kenneth at ang kanyang mga nakababatang kapatid nang makita ako. Tanghali nang dumating kami sa bahay ni na Kenneth at sakto magtatanghalian na sila kaya pinaupo na kami sa lamesa at mamaya na lang daw ayusin ang mga gamit namin. Kumakain kami nang tanungin ni Kenneth kung nasaan ang daddy niya. Sumagot ang mami ni Kenneth na nasa bukid raw, inaayos raw yung pataniman. Simula raw kasi na mag-retire ito, iyon na ang pinagkakabala ng daddy ni Kenneth. Pero habang kumakain kami ay biglang nag-iba ang mukha ko at tila ba isang malakas na kaba ang dumaan sa dibdib ko. Nang dumating isang lalaking may edad na, sabay nagmano si Kenneth at ipakilala ako na mapapangasawa niya. Nagmano na din ako pero hindi ako makatingin sa lalaki at pansin ko rin na parang naiilang din siya sa akin. Dahil kahit anong pilit ni Kenneth sa daddy niya na sumabay sa amin sa pagkain, hindi ito sumabay dahil busog pa raw siya. Halos maluha ako at hindi ako mapakali sa aking nakita. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang daddy ni Kenneth at si Lamberto na noon na dati nagbibigay ng pera sa akin at pinagsukuan ko ng bataan ay iisa pala. Simula nang pumasok ako ng kwarto ng bahay ni na Kenneth, hindi na ako lumabas. Nagtataka nga si Kenneth sa akin. Nagdadahilan na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Kaya kinabukasan ay agad na kaming bumalik sa Maynila ni Kenneth. Tulala ako at hindi ko alam ang aking gagawin habang nasa biyahe kami pabalik. Bakit sa dami-dami ng tao? Bakit ang ama pa ni Kenneth si Lamberto? Dahil doon ay muling sumariwa sa akin ang mga alaala ko noong nasa club pa ako. Isang napakalaking pagsisisi ang aking nagawa. Sinabi ko kay Kenneth na doon na lang ako sa probinsya muna namin pagkapanganak ko. Pero ayaw pumayag ni Kenneth. Doon daw ako sa bahay nila. Dahil nandun ang mami niya na titingin sa akin. Retired nurse din ang mami ni Kenneth. At ang daddy pala niya ay isang engineer. Ayaw ko talaga pumayag na doon ako sa Nueva Ecija. Tinatanong ako ni Kenneth kung anong problema. Bakit ayaw ko daw? Hindi ko naman masabi ang totoo. Pero sa huli ay si Kenneth pa rin ang nasunod dahil wala talaga akong masasabi sa kabaitan ni Kenneth at pagmamahal niya sa akin. Pagkapanganak ko ay umuwi kami sa bahay ni na Kenneth at sa bawat araw na dumadaan ay unti-unti akong natutunaw. Kapag nakikita ko ang ama ni Kenneth na si Lamberto. Kumusta ka na? Ang liit talaga ng mundo ano? Ito ang sabi ng daddy ni Kenneth habang karga-karga niya ang kanyang apo nang minsan kaming dalawa lang naiwan sa bahay. Kung ano man ang nakaraan natin, wala na sana makaalam please. Pakiusap po kay Lamberto. Hindi na ito nakasagot dahil dumating na ang mami ni Kenneth. Naging awkward ang bawat araw sa akin na dumadaan. Ang plano pa naman ni Kenneth ay magpakasal na kami at tumigil na ako sa trabaho para mag full-time mami na sa anak namin. At doon ako titira sa bahay nila kasama ng kanyang ama. Hindi ako pumayag sa gusto ni Kenneth. Lalo na habang tumatagal ako sa bahay nila, naaalala ko ang mga sandaling kapiling ko si Lamberto at alam ko na naging masaya rin ako sa kanya noon. Minsan, naiiwan kaming dalawa sa bahay ni Lamberto, ang ama ni Kenneth, dahil araw-araw umalas ang mami ni Kenneth dahil sa pag-volunteer nito sa barangay health center nila. Ano ba ang gagawin ko kung papayag ako na dito na tumira sa bahay nila at pumayag sa gusto ni Kenneth? Baka dumating ang araw na magkasala ako sa aking asawa
Dahil may mga pagkakataon na sumasariwa sa isipan ko si Lamberto, lalo na kapag kami na lang at kinikilitin niya ako sa tagiliran tulad na kanyang dating ginagawa. Baka hindi magtagal, mahulog muli ako kay Lamberto, ang daddy ng aking asawa. Pero kailangan ko bang magtagal dito? Hanggang kailan ko kaya itatago ito kay Kenneth? Hanggang kailan kaya ako magtitiis? Baka hindi magtagal, matokso muli ako kay Lamberto